ginawa mo sa akin? Pabulong nitong tanong sa kanya. Kinapakapapa nito ang sarili. Akala siguro nito binawasan niya ang parte ng katawan nito. Huwag kang ang OA dyan. Ano akala mo sa akin, aswang? Kumakain ng laman loob? Kinapakapa mo pa talaga yung sarili mo. Kapag ako talaga nainis sa'yo, kakainin kita ng buhay. Napatingin siya sa mga labahin nitong sandamukal. Nakakapanghina. Ilang beses kaya ako magbihis sa Joshua na iyon sa isang araw. Parang gusto na lang tuloy niyang bumalik sa apartment niya. Total nababantayan naman niya ito kahit hindi sila magkasama eh. Napakaraming labahin. Buisit. Sunugin ko na lang kaya lahat yan. Nang sa gano'y maghubot-ubad na lang ang lalaking ito. Subukan mo sunugin, Daphne. Subukan mo lang talaga. Makikita mo talaga kung anong hinahanap mo. Pagpuputol nito sa mga sasabihin niya pa sana. Ganoon ba kalakas ang pagkakasabi niya kaya narinig nito? Plano niya lang dapat sabihin iyon sa isip. Wala akong sinasabi na susunugin ko yung mga damit mo. Lakas ng boses mo samantalang ang lapit ko lang naman. Tabi nga, babangon na ako. Makayakap, halos hindi na ako makahinga. Tumikim mo na ito bago siya pinakawalan. Alis ako ngayon, Daphne, at gusto ko pagbalik ko nalabahan na lahat ng mga iyan at nakatupi na rin. Turo nito sa mga damit nitong lalabahan niya. Kapal na muka. Panay ang bihis tapos hindi naman pala marunong maglaba. Tatawagan niya ang dalawang kaibigan nito para may katulong siya dahil hindi niya iyon kakayaning mag-isa. Walang problema, Joshua. Kayang-kaya ko yan. Yan lang ba? Baka may mga labahan ka pa, ilabas mo na. Huwag ka na mahiya. Anya rito sa mahinang tinig. Nakakapanghina. Alam niyang nagdududa ito. Sa dami ba naman ang pinapalabhan nito tapos maghahanap pa siya? Ayusin mo, Daphne. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Bilang na bilang ko kung ilang peraso lahat ng yan at kapag may bawas dyan kahit isa, manda ka sa akin. Binilang pa talaga nito? Dugyot na nila lang. Easy lang sa akin yan. Baka nga wala pa isang oras tapos ko na yan. 5 laundry basket lang naman yan eh. Ang konti, di ba? Itong bedsheet pati na mga pillowcase. Palitan mo na rin ng bago. Pagbalik ko dito dapat malinis at kaaya-ayang tingnan itong kondo ko dahil ayoko ng marumi at mabaho. Kapal na muka. Ayaw ng marumi at mabaho pero yung lalabahan napakadami. Sarap sungal-ngalin itong gunggong na to. Wala pa man siyang ginagawa pero parang pagod na kaagad siya sa dami ng bilin nito. Tinitingnan pa lang niya, pagod na kaagad ang mga mata niya. Paano pa kaya kapag nilalabhanan niya? Naintindihan mo ba lahat ng sinabi ko? Tumango siya at ngumiti ng malapad. Yes, loud and clear, boss. Malinaw na malinaw. Walang labis, walang kulang. Patayin kita dyan eh. Nang makaalis si Joshua ay kaagad niyang tinawagan si Ethan at inutusan niya ito na bantayan muna nito si Joshua. Total wala namang ginagawa ang lalaking iyon kundi mambabae. Sundan muna ito ng palihim dahil maglalaba muna siya ngayon. Ilang araw na siyang puyat dahil sa gabi siya kumikilos. Akala niyo wala siyang ginagawa? Akala niyo lang iyon. Mabuti na nga lang at tulong mantika si Joshua dahil hindi siya nito nahuhuling umalis sa gabi. Ngayon lang siya maglalaba tapos hindi niya pa damit kundi sa ibang tao pa. Ang sunod niyang tinawagan ay ang mga kaibigan ni Joshua. Sinabihan niyang pumunta kaagad ang mga ito sa condo ni Joshua dahil may sasabihin siyang importante na hindi pwedeng sabihin sa telepono. Siguradong maya-maya nandito na ang dalawang iyon. Napangiti tuloy siya sa isip. Sa bawat ipapagawa sa kanya ni Joshua ay magpapatulong siya sa dalawa. Total, para naman itong hindi mga nagtatrabaho dahil lagi itong nasa opisina ni Joshua araw-araw. Nang tumunog ang doorbell ay napangiti si Daphne dahil alam niyang dumating na ang dalawang tao na hinihintay niya. Hi guys! Bati niya sa dalawang lalaki na nakasuot lang ng pambahay. Pero kahit ganoon hindi pa rin nababawasan ang kagwapuhan ng mga ito. Pumasok na kayo dahil marami tayong gagawin ngayon. May maganda rin palang dulot ang dalawa kahit papaano. Ano ba sasabihin mo na hindi pwedeng sabihin sa telepono? Tanong kaagad ni Vince sa kanya pagdating nito. Simple lang. Maglalaba lang naman tayong tatlo. Formal niyang saad sa dalawa. Napatuwid naman ito ng tayo. Parang niregaluhan ng bomba ang dalawa dahil kapwa hindi kaagad nakapagsalita. Nang makita ng dalawa kung gaano karami ang mga labahin ni Joshua ay para itong nanghina. 5 laundry basket ba naman eh. Tapos mas mataas pa sa kanya ang mga labahin dahil umaapaw ang mga iyon sa laundry basket ng gagong Joshua na iyon. Paano kung hindi pala siya maglaba? Habang buhay lang nitong ibabalandra ang mga labahin nito. Nang sa wakas ay makabawi, halos magwala ang dalawa na labis niyang ikinatuwa. Kahit naman sino hindi talaga matutuwa. Lahat na yata ng mga damit ni Joshua mula sa baul inilabas na nito eh.
Pati yata damit ng mga ninuno ni Joshua kasama sa lalaban nila ngayon. Walang hiyang yun. What the hell? Maglalaba tayo? Tumingin sa kanya si Nick. Kailan natin yan matatapos? Next week? Next month? Next year? 3 naman tayo. Tsaka automatic washing machine naman ang gagamitin natin eh. Kayang-kaya natin yan, tiwala lang. Anya sa dalawa. Siguradong aabutin sila ng siyam-siyam bago sila matapos. I can't. Di ko kaya at saka hindi ako marunong maglaba. Lang niya, hirap na nga ako maglaba ng mga damit ko tapos lalaban ko yung mga damit ni Joshua. Just kill me now. Reklamo ni Vince kasabay ng pagsipa nito sa mga labahin. Tinitingnan ko palang pakiramdam ko pagod na ako. Pahayag ulit ni Nick. Pare-pareho talaga sila ng iniisip at nararamdaman. Pahirap kasi sa buhay si Joshua. Sige na, umpisahan na natin yan. Madali lang naman yan. 3 naman tayo eh. Kapag natapos natin yan, ililibre ko kayong 2. Mamamasyal tayo at ako bahala sa gastos. Alam niya nagdududa ang 2 sa mga sinabi niya. Bilisan niyo na dahil baka maabutan tayo ni Joshua. Napakagalpak siya ng tawa dahil hindi maipinta ang mga pagmumukha nito. Parang hirap na hirap ding maglakad ang 2 na animoy na bagsakan ng bakal ang mga paa. Lang niyang buhay to. Hindi ko pinangarap na maging labandero lang. I am dumb engineer. For Pete's sake. Reklamo ni Vince habang isa-isang sinasalang sa washing machine ang mga damit ni Joshua. Bullshit! Reklamo naman ni Nick na hirap sa pagbubuhat ng mga labahin ni Joshua para ilapit kay Vince. Ayos lang yun guys. Pagkatapos niyan, magsasaya tayo. Sugot ko lahat ng gastos kaya huwag na kayo magdamdam. Pagpapakalma niya sa 2 habang nakangiti kaya binalingan siya ng 2. Tutulungan ko kayong 2 kaya huwag kayo mag-alala. Madali lang naman yan eh. Isalang nyo lang na isalang. Pagkalipas ng 100 years ay natapos din silang 3 sa paglalaba. Hinang-hina silang 3 dahil sa sobrang pagod. Habang naglalaba panay ang pagmumura nilang 3. Yung 2 niyang kasama kanina pa nagrereklamo dahil sa sobrang gutom. Hindi pa raw kasi ito nag-aalmusal nang pumunta dito sa kondo ni Joshua. Wala naman siyang magawa dahil hindi naman siya marunong magluto. Magpahinga na muna kayo sa sala. Maglilinis lang ako pagkatapos aalis na tayo. Anya sa 2 na kapwa parang naghihingalo na. Napatunayan niyang mababait naman pala ang mga kaibigan ni Joshua. Kahit kasi panay reklamo ng 2, sinusunod pa rin ito ang bawat iniuutos niya. Let's go? Aya niya sa 2 taong nakapikit na. Naglinis muna kasi siya para pagdating ni Joshua malinis ang kondo nito. Saan niyo gustong pumunta? Sa mall? Umiling-iling ang 2. We just wanted to eat and then sleep all day. Wika ni Nick sa nangihinang tinig. Ang sakit ng katawan ko. Reklamo naman ni Vince. I need a massage. Kawawa naman ang 2. Alright, give me your kiss guys. Ako na lang magmamaneho. Napatingin sa kanya ang 2. Do you know how to drive, Daphne? Hindi makapaniwalang tanong ni Vince sa kanya. Tumangutang siya. Oo naman, ano akala niyo sa akin walang alam? Bisikleta nga, basic lang sa akin, yun pa kayang kotse. Don't underestimate me, guys. You sure? Tanong naman ni Nick. Oo nga, kahit ano kayang-kaya ko, wala ba kayong tiwala sa akin? Sabay na umiling ang 2. Inaasahan niya na hindi magtitiwala ang 2 sa kanya lalo na't hindi naman talaga siya katiwa-tiwala. Ilang beses ba naman niyang tinakot ito kahit naman sino, mawawala na talaga ng tiwala. Parang hindi na kayang tumayo ng 2 kaya binigyan niya muna ito ng ilang minuto para makapagpahinga. By the way guys, how long did you know that girl? Nagkatingin na naman ang 2. Yung kasama niyo kahapon? Ah, si Carmina ba? Yeah, yung babaeng malapit nang mamatay. Gaano katagal niyo na siyang kakilala? Napangiti ang 2 sa sinabi niya. Medyo matagal na rin. Matipid na tugon ni Nick. Maarte lang yun pero mabait naman yun. Bakit hindi si Joshua ang tanungin mo? Sabat ni Vince. Kilalang kilala niya yun dahil marami na silang pinagsamahan. Alam niya mapagkakatiwalaan ang 2 itlog na nasa harapan niya ngayon kaya niya ito tinatanong. Sa ilang gabi niya kasing pagmamanman, paminsan-minsan niyang nakikita na nag-uusap ang kuya ni Joshua at ang babaeng iyon. Iyong kapatid ni Joshua, gaano niyo kakilala? Tanong niya ulit sa 2. Mabait naman ang kapatid niya. Medyo mahigpit nga lang kay Joshua pero masasabi namin na mabuting tao iyon. Pahayag ni Nick. Tumangutang naman siya. Hindi siya naniniwala sa naging pahayag ng 2. Kung nasaan kasi si Joshua ay nandun din ang kuya nito at si Butiki. Nung gabi na nabaril siya sa braso, nakita niya ang kapatid ni Joshua.
Kahit malayo ang pagitan nila, kilalang kilala niya ang bulto nito lalo na't araw-araw niya itong nakikita sa Binet. Kaya nga napilitan siyang makitira dito sa kondo ni Joshua na ngayon ay pinagsisisihan niya ng husto. Napatingin siya sa dalawa. Tumayo na kayo dyan. Sabi niyo kanina pa kayo nagugutom, di ba? Bakit ayaw niyo pa nang tumayo? Just give us a minute. Pakiusap sa kanya ni Vince. Sa sasakyan na lang kayo matulog. Ako naman na magmamaneho eh. Lulugo-lugo na tumayo ang dalawa. Di bale, babawi naman siya sa mga ito mamaya. Where the hell is she? Madaling araw na pero hindi pa rin umuwi si Daphne. Kanina pa siya nag-aalala kahit hindi naman niya dapat maramdaman iyon. Tinawagan kasi siya ng mga magulang ni Carmina dahil miss na nga raw siya ng mga ito. Kaya umalis muna siya saglit. Tinanong din siya ng mag-asawa kung meron na raw bang improvement sa kaso ng mga magulang niya. Nitong mga nakaraang araw din napapansin niyang napapadala sa pag-imbita ng mga ito sa kanya. Ang kuya niya naman ay ganoon din ang sistema. Sinabihan siya nitong huwag na muna siyang lumabas kung maaari. Hindi nga dapat siya alis kanina dahil gusto niyang bantayan lagi si Daphne. Napansin niya kasing lagi itong nawawala sa gabi pero sa tuwing gigising siya sa umaga ay mahimbing na itong natutulog sa sala. Pero ngayon iba ang pakiramdam niya. Hindi rin pumasok ang babaeng iyon sa Binet kanina. Hindi kasi ito sumasabay sa kanya pagpasok dahil baka isipin daw ng mga empleyado niya na may relasyon silang dalawa. Pero ang sabi ng secretary niya, nagpaalam daw ito na hindi muna ito makakapasok dahil may importante lang daw itong aasikasuhin. Alam naman ito ang numero niya kaya bakit hindi siya ang tinawagan nito? Bakit sa secretary niya ito tumawag? Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone niya pero nang tingnan niya ito ay hindi nakarehistro ang numero ng tumatawag pero pinindot niya pa rin ang answer button. Hello, this is Ethan, Daphne's husband. Hindi muna siya makakapagtrabaho na ilang araw sa kumpanya mo dahil may sakit ang 6 naming anak. Sana'y maintindihan mo. Good night and good morning. Bye. Natawa siya dahil sa mga sinabi ng taong tumawag sa kanya ngayon. Ano akala nito hindi niya pa alam ang totoo? Pinusundan niya kasi si Daphne ng ilang araw at nalaman niyang wala itong asawa at mga anak kagaya ng sinasabi nito. Sabi na nga ba, tama ang mga hinala niya. Pero nakapagtataka, bukod doon wala nang nalaman pa ang private investigator na inupahan niya para alamin ang totoo sa pagkatao ni Daphne. Masyadong masikreto ang babaeng iyon. Saan kaya ito nagpupunta? Gayong wala naman pala itong asawa at mga anak. Daig pa nito ang aswang dahil lagi itong nawawala sa gabi. Minsan nagigising na lang siyang bigla dahil nakayakap ito sa kanya na nagugustuhan niya naman. Nang subukan niyang tawagan ang numero ng taong tumawag sa kanya ay hindi niya na ito makakontak. Where is she? Ganito ang pakiramdam niya noong napalaban si Daphne. He's nervous right now. Ilang oras na yata siyang palakad-lakad sa sala pero parang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Bigla siyang napatingin sa pintuan ng dahan-dahan iyon na bumukas at iniluwa ang bulto ni Daphne. Binigyan niya kasi ito ng duplicate key kaya malaya itong nakakaalis at nakakapasok dito sa condo niya. Kaya nga minsan binibigyan niya ito ng maraming trabaho para hindi makaalis pero nakakaalis pa rin ito. Nang makita siya nitong nakatayo habang nakahalukip-kip, ay automatikong nanlaki ang dalawa nitong mga mata. Hindi siguro nito inaasahan na gising pa siya sa mga oras na ito. Saan ka nang galing? Bungad niyang tanong dito habang seryoso ang kanyang muka. Marami na itong kasinungalingan na kanina niya lang natuklasan. Diyan lang sa tabi-tabi. Nagutom kasi ako kaya naisipan kong kumain sa labas. Nakangawi nitong saad na halatang nagsisinungalin. Bakit lumabas ka pa? Marami naman ako stocks na pagkain dito ah. Teka, bakit gising ka pa? Imbis na sagutin ang tanong niya, nagtanong din ito sa kanya pabalik. Nag-aalala ka ba sa akin kaya gising ka pa? Ang lakas tuloy ng tibok ng puso ko. Salamat sa pag-aalala, Joshua. Nakangiti nitong wika sa kanya. Hindi ako nag-aalala sa iyo kung yan ang iniisip mo. Pagsisinungalin niya, ang matamis nitong ngiti ay napalitan ng ngiwi. Umirap ito sa kanya. Matulog ka na, Joshua. Inaantok na rin ako eh. Wika nito sa kanya at pagkatapos ay nagtungo na ito sa sofa kung saan ito natutulog. Kala ko pa naman kaya mo ko hinahanap kasi nag-aalala ka. Ayaw mo bang matulog sa kwarto ko? Salip ay tanong niya. May araw talagang lalagyan niya ng pose sa mga paa nito para hindi ito nakakaalis. Umiling-iling ito. Dito na lang ako sa sala. Matipid nitong sagot habang nakapikit na.
Nakapagtataka talaga ang mga ikinikilos nito. Kung dati inuunahan pa siya nitong makarating sa kwarto niya, ngayon naman parang ayaw na nitong matulog doon. Daphne? Who's Ethan? Tanong niya pagkuwan. Yun kasi ang pangalan na binanggit na lalaking tumawag sa kanya kanina lang. My husband. Talagang magaling itong magsinungaling. Sigurado ka? Tumangutango pa ito. Yeah, you're a liar. You have no husband nor children, Daphne. Sikmat niya. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Paano mo nalaman na wala akong asawa? Parang inaasahan na nito na alam na niya ang totoo dahil hindi man lang ito nagulat. I just know. Simpleng tugon niya. Matulog ka na. Huwag kang magpuyat palagi. Salip ay sabi nito. Kahit hindi mo sabihin sa akin ang totoo, alam ko nag-aalala ka. Kumindat pa ito sa kanya. Is that true? That you have no husband and children, Daphne? Matulog ka na, Joshua. 3:00 na ng madaling araw, gising ka pa rin. Huwag ka masyadong mag-alala sa akin dahil siguraduhin kong uuwi ako na laging ligtas dito sa kondo mo. Bakit kaya lagi nitong inililihis sa mga tanong niya? Hindi naman mahirap ang mga tanong niya para hindi nito masagot. Matulog ka na. Pagising mo, saka na tayo mag-usap. Lahat ng mga tanong mo sasagutin ko. Dagdag pa nito. Hindi na siya makapaghintay na sabihin ito ang totoo. Bakit hindi mo pa ako sagutin ngayon? Is that true that you have no husband nor children, Daphne? Ulit niyang tanong dito. Kahit alam na niya ang totoo, gusto niya pa rin malaman mismo sa bibig ni Daphne ang katotohanan. Yeah, I'm single and no children at all. Pagkumpirma nito. Sorry kung nagsinungaling ako. Now, go to your room and sleep. No, you will sleep in my room. Mautoridad niyang utos pero nginitian lang siya nito. Bakit sa room mo? Pakaramdam niya inaasar pa siya nito. Because I say so. Sisiguraduhin niyang hindi ito makakalabas sa kwarto niya kapag doon niya ito pinatulog. Dati ayaw mo ko patulugin doon ah. Nalaman mo lang na wala akong pamilya, gusto mo na ako makatabi. Lata ka masyado. Crush mo na ako no. Tumawa pa ito ng nakakaloko kaya lalong nadagdagan ng inis niya. Ang cute mo, Joshua. Pakis nga. Ano akala nito madadala siya sa matamis nitong ngiti? Ano siya, bata para magkaroon ng crush? Lagi nitong sinasabi dati na 8 ang anak nito kaya malaki ang kasalanan nito sa kanya. Kung kailan naman niya ito inuutusan na matulog sa kwarto niya, saka naman ito humiga sa sofa at pumikit na. Daphne, stand up. You will sleep in my room and that's an order. Naiinis niyang wika rito, pero ngumiti lang ito habang nakapikit. Akala mo hindi ko alam na lagi ka umalis? Na tinatakasan mo mga gawain dito? Well, sorry, dahil babantayan na kita simula ngayon. Ang totoo niyan, lagi malinis ang bahay niya simula nang tumira ito dito sa condo unit niya. Ang dami nitong reklamo pero sinusunod naman ang lahat ng utos niya dahil sa takot na palayasin niya ito. Daphne, I said stand up. Nagmulat lang ito ng mga mata. Sinanyasan siya na huwag daw siyang maingay. Shhh! Hinaan mo yung boses mo. Matulog ka na sa kwarto mo. Dito na lang ako matutulog. Komportable naman ako dito at saka sanay na rin naman ako. Saad nito sa mahinang tinig. Kung ayaw mo sa kwarto matulog, then let's sleep together in this dorm living room. Hindi man lang ito tumutulo sa naging pahayag niya bagkus ngumiti pa ito nang nakakaloko sa kanya. Dati ayaw niya itong katabi dahil sa pag-aakalang marami na itong anak at may asawa pa. Pwes ngayon hindi na. Pwede na niya itong gahasain anumang oras. Pwede na niya itong patulan lalo na't nilalandi naman siya nito minsan. Hindi pa nga tayo mag-asawa, nagagalit ka na kaagad sa tuwing umaalis ako. Paano pa kaya kapag naging mag-asawa na tayo? Baka ipadlock mo na itong mga paa ko. Wika pa nito habang may naglalarong ngisi sa mga labi nito. Pabagsak siyang humiga sa sofa at tumalikod siya pahiga rito. Hindi niya alam kung dito ba siya naiinis o sa sarili niya. Hindi ka man lang ba muna magbibihis bago ka tumabi sa akin? Napatingin siya sa suot niya. Oo nga pala, hindi pa nga pala siya nakakapagpalit ng pambahay dahil sa kahihintay na dumating ito. Ang lawak ng kwarto mo, nakikipagsaksikan ka pa dito. Ang laki-laki pa ng katawan mo. Halos sakupin mo na rin itong buong sofa. Sata na to sa kanya. Ano bang trip mo, Joshua? Namimos mo siguro yung mga yakap ko, no? Gagawin niya ang lahat ng gusto niya dahil nasa kanya ang lahat ng karapatan. Shut up! Angil niya dahil medyo tinamaan siya sa sinabi nito. Somehow, he missed her hugs. Kahit na nga lagi siya nitong nasasaktan physically kapag magkatabi sila. Magbihis ka muna bago ka tumabi sa akin. Amoy lupa ka eh.
Napilitan siyang bumangon at pagkatapos ay sinamaan niya ito ng tingin bago umalis para magtungo sa kwarto niya upang magbihis. Boxer shorts ang suot niya ngayon at itim na sando. Pabalik na sana siya sa pwesto ni Daphne nang may marinig siya nakausap nito sa cellphone. At dahil na-curious siya kaya naman huminto muna siya saglit para makinig. Yeah, I'm okay. I can handle this. Yeah, he's with me. Don't worry about me. Okay, I understand. Let's meet later. Take care. I love you too. Bye. Yun ang narinig niya sinabi nito sa kausap at pagkatapos ay ibinulsa na nito ang cellphone at pumikit na. Who's the person she's talking with? Sinong sinabihan ni Daphne na mahal nito? Naiinis siya dahil sa mga naririnig niya kaya walang babalang humiga siya pabagsak sa tabi nito. What the heck? Dahan-dahan naman? Satan nito dahil alam niyang nagulat ito sa paraan ng paghiga niya. Galit ka ba? Tanong nito sa kanya. I'm not. Malamig niyang tugon kay Daphne. Nakahiga itong patagilid samantalang siya naman ay nakahiga pataliko dito. Kaya ang kaharap nito ngayon ay ang likuran niya. Maya-maya pa'y naramdaman niya na yumakap ito mula sa likuran niya. At dahil naiinis siya kaya agad niyang inalis ang kamay nito. Alam ko naman na kaya ka tumabi sa akin dahil gusto mong yakapin kita eh. Pakipot ka pa kunwari, gustong gusto mo naman. Alam niya na kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, siguradong nakangiti na naman ito ngayon. Who told you that I want your hugs? Nararamdaman ko lang. Anito na pinipilit pa rin na yakapin siya. Stop hugging me from behind. You're annoying. Arte, tumabi ka sa akin tapos ayaw mong yakapin kita? Isinampay pa nito ang kanang hita nito sa bawang niya. Ang kamay naman nito ipinasok sa damit niya, tinawakan pa nito ang dada niya. Hindi pa ito nakontento dahil pinisil-pisil pa nito iyon. What are you doing? Hindik niya nga sigaw pero hindi naman niya inalis ang kamay nito. Shh! Huwag kang maingay. Inaantok na ako. Patulog na tayo, Joshua. Pabulong nitong sabi sa kanya. Ang lakas ng kabog ng dibdib mo, Joshua. Ang galing. Ganon din kasi itong dibdib ko kapag kayakap kita. Ang lakas din ng kabog. Sa pilitan niyang inalis ang kamay nito dahil nakakaramdam na siya ng init. Kapag hindi siya nakapagtimpi, siguradong magagahasa niya ito nang wala sa oras. Masyado kasing malikot ang kamay nito, kung saan-saan humahawak. Nang alisin niya ang kamay nito ay bigla siya nitong kinagat sa likod. Are you a dog? Huwag mo na lang ako intindihin, Joshua. Matulog ka na lang. Wika nito na animoy manyakis sa likuran niya. Sa tingin mo makakatulog ako sa ginagawa mo? If you want to hug me, then hug me. Don't grab my damn nipples. Oo na. Niyayakap ka lang naman na. Wala naman ako ibang ginagawa sa'yo. Napakaselan mo naman. Ipinasok ulit ni Daphne ang kamay nito sa loob ng damit niya pero inilapat na lang iyon sa dibdib niya. Matulog na tayong dalawa, Joshua. Nakakainis ka talagang babae ka. Asik niya rito sabay sabunot sa sariling buhok niya. Nakagawian na niyang sabunutan ang sarili niya sa tuwing naiinis siya dito. Sa tuwing tatangkain niya na alisin ang kamay nito ay naiinis ito sa kanya. Kaya naman hinayaan na lang niya. Shh! Huwag kang maingay. Kung ayaw mo matulog, magpatulog ka. Tsaka huwag kang malikot. Nakakainis ka naman katabi, Joshua. Doon ka na nga lang sa kwarto mo matulog. Napabuga siya ng hangin. Siguradong matatagalan siya nito bago makatulog dahil sa ginagawa nito sa katawan niya. Naalimpungatan si Daphne nang sunod-sunod na tumunog ang doorbell sa condo unit ni Joshua. Napatingin kaagad siya sa orasan. It was already 8 in the morning. Tinatamad siyang pumasok sa VNet ngayon. Parang gusto niyang matulog lang ng matulog maghapon. Napatingin siya sa katabi niya na nanatiling nakapikit pa rin hanggang ngayon. Pakipot pa ito kagabi na kunwari ayaw magpayakap sa kanya. Humiga pa ito patalikod sa kanya kagabi pero ngayon nakaharap na ito habang nakayakap sa kanya. Ibang klase. Simpleng malandi rin eh. Gustong-gusto niya talaga itong kayakap. Kapag kayakap niya kasi ito, napakahimbing ng tulog niya. Joshua, may tao sa labas. Tanghali na, tulog ka pa rin. Wala ka bang pasok? Hinaplos niya ang mukha nito para magising. I'm on leave. May tao sa labas. Halos sirain na nilang doorbell mo. Wika niya rito. Tingnan mo muna kung sino yung tao sa labas. Stop talking, Daphne. I'm sleepy. Let them destroy the dumb doorbell. I can buy many. Dahil sa inis niya, sinipan niya ito kaya nalaglag ito sa sofa. What's your problem? Angil nito pero hindi niya ito pinansin dahil ininuso niya ang pintuan nito.
Buksan mo muna dahil ang ingay. Mamaya ka nalang matulog ulit. Hindi kasi siya makabangon dahil masakit ang tagiliran niya. Kagabi kasi habang pauwi na silang tatlo ni Vince at Nick ay may humarang na itim na sasakyan sa daraanan nila. Kaya naman agad niyang tinawagan sa Ethan para ialis sa nasabing lugar ang dalawang kaibigan ni Joshua. Kagaya na Joshua, para din tuod ang dalawa dahil nakatunganga pa rin ang mga ito kahit nagkakaputukan na. Nang akmang babarilin si Nick ng isa sa mga lalaki, itinulak niya ito kaya siya ang tinamaan ng bala sa tagiliran. Dinala naman kaagad siya ni Ethan sa headquarters para tanggalin ang bala sa katawan niya. Mababaw lang naman ang tama niya pero si Ethan, pati yung dalawang kaibigan ni Joshua, kung makapag-react akala mo'y ililibing na siya. Dahil sa nangyari kagabi, nalaman na ni Nick at Vince ang totoong pagkatao niya. Nang dalhin kasi niya si Ethan sa headquarters, sumama din ang dalawa. Hindi daw ito aalis hanggat hindi siya kasama. Kaya naman sinabihan niya si Ethan na mapagkakatiwalaan naman ang dalawa. Kung hindi pa nga pinagtangkaan ni Ethan ang buhay ng dalawa, hindi pa sana uuwi ang mga ito sa mga sarili nitong pamamahay. Gusto pa kasing tumambay ng dalawa sa headquarters dahil marami daw palang babae doon. Pero bago ihatid ni Ethan ang dalawa, pinagsabihan niya ito na kapag nalaman ni Joshua ang sekreto niya, ay puputulin niya ang dila ng dalawa. Pagkatapos ng mga nangyari kagabi, sinabihan muna siya ni Ethan na huwag na raw munang bumalik dito sa condo ni Joshua, pero nagmatigas siya. Araw na lang ang binibilang niya para iharap kay Joshua ang pumatay sa mga magulang nito. Sa ngayon, silang dalawa lang muna ni Ethan ang nakakaalam. Sige na, buksan mo na yung pintuan. Mamaya na lang ulit tayo matulog. Anya kay Joshua na wala yatang balak pagbuksan ang mga taong nasa labas ng condo nito. Buksan mo na dahil baka emergency yan. Napilitan nitong magtungo sa pintuan para buksan kung sino man ang bisita nila. Hey dude, good morning. What a wonderful day. I miss you bro. Sa boses pa lang alam niya na kung sino ang mga taong dumating kaya naman napatingin siya sa direksyon ng dalawa. Si Vince ay may dalang bouquet of roses at saka cake. Samantalang si Nick naman ay may mga dalang lobo na may iba't ibang disenyo. Ang ganda naman. Ano na naman bang gagawin niyo dito? Mga sira ulo talaga kayo. Hindi pa nga yata kayo nagmumumug eh. Langya, mga storbo talaga kayo kahit kailan. Bulyaw ni Joshua sa mga kaibigan nito. Ayos lang yan, dude. Ayon nga sa kasabihan, kapag sobrang linis mo daw sa katawan, lalo ka magkakasakit. Saad ni Vince habang nakangiti. We're on leave, dude. Kaya ayos lang na hindi muna kami magmumug. Tsaka hindi naman ikaw ang sadya namin kundi si Daphne. Dagdag pa nito. Napatingin sa kanya si Vince at Nick at pagkatapos ay patakbong lumapit sa kanya ang dalawa. Hey, how are you? Pabulong na tanong sa kanya ni Vince. I'm okay. Matipid niyang tugon dito. I'm glad you're okay. By the way, this is for you. Iniabot nito sa kanya isang bouquet of roses at cake na labis niyang ikinatuwa. Ngayon lang kasi siya nakatanggap ng bulaklak. Si Ethan kasi hindi man lang siya nito binibigyan ng bulaklak kahit isang beses man lang. Madamot kasi. Baka daw siya bibigyan nito ng bulaklak. Nalalanta rin naman daw iyon kaya sayang lang ang pera. Nang minsan nabigyan siya nito ng regalo, natuwa siya ng husto pero pagbukas niya, nadismaya lang siya dahil arinola ang laman ng kahon. Ang walang hiyang iyon. Magagamit daw niya iyon sa pagtanda niya kaya huwag daw siyang mag-inarte. Thank you. Nakangiti niyang wika dito sabay amoy sa mga bulaklak na ibinigay nito sa kanya. Napabangon tuloy siya nang wala sa oras dahil sa tuwa. Of course, I have a gift for you too. Wika naman ni Nick na hindi rin nagpatalo. Bagya pa nito itinulak si Vince para magkaharap silang dalawa. Iniabot naman nito sa kanya ang mga lobo na hawak-hawak nito at pagkatapos ay kinantahan siya ng happy birthday. Ano kayang trip ng dalawang baliw na ito? Hindi naman niya birthday para bigyan siya nito ng lobo, bulaklak at cake. Birthday mo? Tanong sa kanya ni Joshua na ikinangiwi niya. Bago pa man siya tumugon ay sumabat na si Vince. Hindi mo alam na birthday niya, dude? Anong klase kang tao? Tao ka ba talaga? Bakit hindi mo alam? Lagi kang walang alam, dude. Ganyan ka naman palagi. Pahayag ni Nick na ikinangiti niya. Desididong-desidido ito na akala mo talaga totoo ang mga sinasabi nito kay Joshua. At dahil nga masama ang mood ni Joshua kaya dumampot ito ng throw pillow at pinaghahampas nito si Vince sa muka. Hindi kong kinakausap ko. Nakakainit kayo ng ulo. Ang aga-aga nandito na naman kayong dalawa. Hindi man lang muna kayo naligo. O walang hiya talaga kayo. Ang babaho niyo.
Pagkatapos nitong paghahampasin si Vince ay siya naman ang binalingan nito. Ang sama ng tingin nito sa mga bagay na hawak-hawak niya kaya itinago niya iyon sa likuran niya. Nakita niya pang umismi dito at pagkatapos ay bigla itong lumapit sa kanya. Sa pilitan nitong kinuha mga bagay na ibinigay sa kanya ng dalawa. "That's not yours?" Nainis niyang wika rito na magtagumpay ito na makuha sa kanya ang mga bagay na hawak-hawak niya. "And so? Ibalik mo yan, Joshua!" Angil niya rito pero tinalikuran na siya nito at nagulat na lang silang tatlo nang ihampas nito ang mga bulaklak sa sahig. Nang matapos ito sa kagaguhan nito ay lumingon pa ito sa kanilang tatlo at pagkatapos ay nagtungo ito sa kusina. "Nabaliw na naman yung kaibigan natin. Dapat kasi dinalhan din natin siya ng pasalubong." Saad ni Nick habang nakatingin sa direksyon na kinaroroonan ni Joshua.